Susunod naman nating talakayan ngayong gabi. Ito madalas sa kasing tinatanong for the past days, pinag-uusapan natin, no, at nawi-witness natin itong deliberation ng budget sa Kongreso. Pero paano nga ba? Paano naman yung budget ng House of Representatives? Hindi po ba? So ang tanong, sino ang nagbabantay ng budget sa Kongreso? So kasama po natin ngayong gabi, syempre walang iba kung hindi ang former Commission on Audit, Commissioner, si Ma'am Heidi Mendoza. At abangan niyo po kasi may original song na naman na kakantahin mamaya. Napaka-challenging ng kantang to, kaya kami ni Dean Heidi ay nag-import ng talaga namang professional singer para kantahin to. Pero may karaoke version to, kaya abangan nyo at discuss natin yan. So Ma'am Heidi, diretso na po tayo dun sa main na tanong. Kasi itong COA na, yung natin, HOR, isa-isa yung mga ahensya, tinatanong kung paano ginagastos ang pondo ng gobyerno. Sino po ba at nagpe-present ba ng budget ang Kongreso at sino ang nagbabantay sa mga ginagastos nila? Okay. Unang-una, ginagamit ng Kongreso ang audit reports ng COA sa budget review, di ba? Kaya nga mahalaga na timely nare-release ang audit report para magamit sa budget review, sa budget legislation. Now, yung katanungan na sino nag-o-audit ng Congress, parehas din ng other agencies. Meron tayong tinatawag na resident auditor sa Congress of the Philippines. Pero ang kaibahan lang, meron silang PDAF, di ba, Shelo? So yung PDAF nila, depende kung saang agencies na release. Kunyari, ang implementing agency ng PDAF ni so-and-so congressman ay nasa DSWD, then pwedeng auditin yung agency na nag-implement as far as the congressional is concerned. Usually, ang tumitingin ng mga bagay-bagay na ganito, yung tinatawag nating Special Audit Office. O yung kuminsan, if it is if the request is based on allegations of fraud, yung tinatawag nating Fraud Audit Office, Fraud Audit and Investigation Office. So yun lang yung pagkakaiba. But the rest, pero Ma'am Heidi, halimbawa yan, di ba may mga PDAF sila at saka pork barrel? Dati kasi before the Supreme Court decision, mahahanap yan kasi naka-budget yan allocated per congressman. But when that pork barrel was declared unconstitutional, ngayon medyo mahirap nang hanapin, tama ba? Kasi naka-insert na yan sa budget per agency. Naka-insert sa agency. Pero syempre, alam naman ng auditor yan. Halimbawa, ang specific request ay PDAF ni ganito. Makikita naman natin kung sinong implementing agency. And then, halimbawa, mag-decide ang COA na tingnan yung parang tinatawag natin na para magkaroon ng sectoral audit na ang titingnan ay lahat ng congressional fund, madali namang hanapin yan kung saan naandun na mga implementing agencies. Ang complication lang nito kung minsan, dalawang agency ang involved dyan, di ba? Yung releasing at yung accepting agency. There are times na halimbawa yung auditor ng releasing agency, ng source agency, sabihin niya, titingnan naman niya ni auditor pagdating doon sa implementation. Ito naman kunyaring si auditor ng implementing agency, sasabihin naman niya, tiningnan na siguro ito, baka nag-special audit na sila or nagkaroon sila ng request para tingnan yung Yun lang ang medyo pero nasolusyonan na yan kasi nga pinag-usapan na kung ganyan yung susundan mo yung transfer at saka pwedeng specific ang request. Kunyari, lahat ng Congressional Development Fund o lahat ng PDAF. So, pwede siyang as a whole, tingnan ng auditor. Pero sabi ko nga, yung regular transactions nila, may resident auditor na naka-assign, katulad ng kahit na anong agency, di ba? Kunyari, siya ng Department of Education, meron niyang resident auditor, ang national, kunyari, ang National Police, meron din siyang pagkakaiba lang yun nga, yung sa mga congressional allocation o yung tinatawag nating pork barrel. So kung ikaw ay residente dun sa distrito ni congressman, paano natin ma-check kung magkano ba yung pondo na ina-allocate talaga sa halimbawa nagpagawa ng multipurpose hall? Yan kasi madalas makita natin pinapagawa ng mga congressman. Ito ang dito sa congressman namin si Winnie Castelo, sa loob ng private village nagpapagawa ng multiple purpose hall. Depende kung sinong implementing agency, Prof. Shelo. Kung implementing agency, kunyari ay DPWH, then DPWH yung sa DPWH hahanapin. Tama, no? Oo.
Kunyari Tama DepEd, ba yun? kung sino yung implementing agency. But as I've Oo. said, may ano yan eh, may usapan yan eh, regarding the transfer. Mm. Titingnan mo yung ano, follow the money, ika nga, di ba? Titingnan mo yung Mm, transfers. mm, Sundan mo yung mm. transfers. Oo. Commissioner Heidi, ito natanong din sa akin dati. Katulad nga nitong si Congressman Winnie Castelo. Nagpapagawa siya ng multipurpose hall inside the private village. Pwede ba 'yon? Although sa mga private village may mandate din naman na i-allocate 'yan for public use, 'di ba? May mga ilang square meters na minamandato na kailangan may public use sa mga areas na 'yan. Pero Actually, tama ganito po ba yun. yun? Appropriate ba yan na magpagawa sila ng multipurpose hall in a private village? Actually, ganito yan. Marami nangyaring ganyan. May nangyari din sa kalapit namin. Hindi dito, sa probinsya ko, saan ako galing. So, ang tinanong ko kagad, bakit na-justify na igawin sa isang private subdivision? At ang justification nila, ito ay part ng national road which is considered as an access road. Di ba? Yung public purpose. Mm, 'Di ba? It is part as an okay. access road, 'di ba? 'Di ba meron ka national highway ano, tapos kung masyadong crowded ang national highway, ma-traffic, magkakaroon ng access road, 'di ba? But of course, kung siseryosohin mo, pag ako yung auditor, hahanapin ko talaga kung ginagamit ba yan as access road. Kasi nga, ang Correct. mangyayari dyan, palakasan, di ba? Palakasan kung sino yung barangay captain na medyo malakas-lakas siya yung makakakuha kahit na barangay captain siya na isang subdivision. Kasi by nature, pag sinabi nating private ang subdivision, nung araw, nung kami yung mga dalaga at kami nag-o-audit, pag sinabing magpapagawa ng kahit nga basketball court sa isang private subdivision, dinisalaw namin. Kasi private yung Mm, mm. subdivision. Diba? Ito nga kaya nga kung minsan, di ba, mas maganda pa na wala ka sa private subdivision dahil alam mo, nare-repairin yung kalsada, di ba? Parang remote yung possibility na ma-repair ng gobyerno yung kalsada sa private na subdivision, di ba, Prof? Correct. Pero sabi ko At nga, saka ito hindi yan yung ginagamit publicly kasi nakasara nga gated oo, villages nakasara oo, yung. oo. Ito naman hindi gated. So ito nga ang kanilang justification ngayon. Ang sinasabi nila that it is considered as a part of the national, parang tawag nila doon, road highway plan, parang ganyan, na sinasabi nila, it is considered as an access road. Ayan, which is Mm, subject. mm. Pero tama ka, kung gated ang subdivision, definitely, hindi pwede. Hindi Pero dapat yung mga, lumusot yan sa audit, 'di ba? ha? Hindi dapat lumusot sa audit 'yon. Dapat isalaw ng auditor yan. Oo. Lalo na kung Yeah. gated yan. Oo. Yeah. Paging, sino man yung auditor niyan. Yung Heidi, kasi 'di ba may batas din tayo na dapat kung buhay ka pa, hindi pinapangalan sa yung mga buildings na 'yan. Ang dami, buhay na buhay pa si Winnie Castelo, yung mga multipurpose building dito sa loob ng village nakapangalan sa kanya. Hindi ba yan kasama sa chinecheck ng COA? Kaya actually, may kadugtong yan. Nung kami pa yung nakaupo dyan, yung buong CP, nagpas kami ng resolution. Tama sa resolution. Hindi resolution. COA na parang sinasabi, bawal magpaskel ng mga mukha. Lalong-lalo na kung bago mag-eleksyon. Pero hindi ko alam kung ano nangyari doon. Pero at that time, nung panahon namin, ang dami nagre-report na citizen. Kinakapture nila yung tawag natin dito, yung tarpaulin, kinakapture nila, saan nakalagay, and therefore, madali lang para sa amin. Pag may nagpadala na citizen na gano'n, tatawagan namin yung regional director doon, then sasabihin namin, oy, medyo seryoso to, pakicall ng attention ng kasi under commission na CP, bawal ito or something, Mabuti nga kung yung tarp kasi yung tarp nasisira. Pero kung pinangalan mismo sa kanila yung building, buhay pa sila. That's a hindi kasama violation sa ng batas merong legal yan, na I remember that, oo. Baka dapat mag-file tayo ng case sa Supreme Court, no? Para sundan yan. May question po dito in si that case, pwede siyang i-consider as irregular, di ba? Oo. Marami siyang pwedeng masukan. Oo. Kaya nagtataka din nga ako kung nafa-flag ba yan. Itong may tanong si James Pasamonte. Yung po bang malasakit center na identified with Sen Bongo is part of the budget as well? Obviously, di ba? Ang kasi dito, ipinangalan siya as a program. Di ba, Prof. Shelo? Pinangalanan siya as a program. So pag hinapin po siya sa budget, malasakit pa siya, di ba? Nakapangalan siya sa budget. And then, alam mo, itong nakakaano pag pumunta ka sa probinsya, ako madalas umuwi sa probinsya. Pag umuwi ako, sasabihin, uy, may tatay yung ospital dyan, bigay ni Senator Bongo. Sabi ko, paano nangyaring bigay? Kasama daw ho yun doon sa malasakit. Tapos sasabihin ko, hindi.
programa lang yan ng gobyerno. Yun, ang Mm, mm. pinakamahirap kasi, which I think dapat kung tutuusin, sa budget hearing, kino-correct natin to, di ba? But Yes. then, sasabihin naman nila, branding ito eh, di ba? Yun Mm. ang problema. Kaya nga paulit-ulit, ikaw, ako, nagsasalita tayo, hindi dahil bumibida o tatakbo sa eleksyon, ano? Kung magkasakaling magkatotoo, swerte naman nila dahil parehas tayong marunong magtrabaho. Joke, joke, joke. Baka tayo biglang ulanin ng intriga. Ang Baka sinasabi tirisin ko kasi, tayo. dapat paulit-ulit nating lilinawin na walang utang na loob sa particular na personality, 'di ba? It Mm, is always mm. from the government. So pag sinabing nasama yung malasakit ano sa budget, oo, kasi yun ang pangalan ng programa, 'di ba? Mm, mm. Actually 'pag pinag-usapan natin 'yan, hindi siya bago, 'di ba? Matagal nang nagbibigay ng assistance using congressional allocation sa mga health center. Correct. Even before ng panahon nila, panahon ng Pinoy administration, merong mga congressman na naglalagay ng kanilang pork barrel sa National Kidney o kaya ay dun sa Children's Hospital, di ba? Parang pambigay nga dun Mm. sa mga ano na walang pera na kailangan humingi ng assistance o pambili ng equipment, etc. Pero walang pangalan, ano? Parang nakalagay lang, kalagay lang yung programa na parang under the congressional allocation of so and so. Pero walang particular program na naka-brand sa specific na lawmaker, no? Nung Mm, panahon na, mm. ayan, may branding na. Kaya Oo. pagtatakbo tayo, Shelo, kailangan mag-isip tayo ng branding para yung programa natin may pangalan, di ba? Bawal ang epal, gayon. Alam mo na, Kom Heidi, ito ngang Malasakit Center is actually just a consolidation ng lahat ng programa ng gobyerno na Exactly. nag-exist, 'di ba? Fina-facilitate lang nila kasi PCSO nagbibigay ng assistance, PAGCOR nagbibigay ng assistance, tapos may mga naka-earmark na medical assistance per congressman, per senator. Nandyan na yan. So hindi po yan, nililinaw lang po natin, hindi yan pera ni Senator Bongo. Isang programa lang po na naisipan yan na i-consolidate yung lahat ng assistance ng gobyerno. Tama ba, Tita Heidi? Ma'am Para Heidi. magandang balikan yung hearing ng Office of the Vice President at ni Senator Risa sa Senate, di ba? Di ba yung sinasabi Mm. ni Senator Risa na, well, duplication itong mga itong mga pupunduhan nyo eh. Ba't hindi na lang natin ibigay sa mga tinatawag nating concerned agencies or implementing agency, di ba? Halimbawa, ang tupad, Mm. meron dyan sa labor, meron ding assistance ang DSWD, may senior citizen assistance para sa DSWD. And then nakakatawa na i-raise nila na parang sasabihin nila, kasi nagagamit sa politika. Pero pag tiningnan natin, saan ba mas lalong saan lalong mas risky na magamit sa politika? Dun sa tinatawag nating elected position, yung highly politicized na opisina, di ba? Kasi kapag sinabi Mm. natin na andun yan sa DSWD, naka-embed yan sa DPWH, na andun sa Department of Health, meron na yung tinatawag nating continuity of processes. Tama ba ako, Prof? Diba? Ibig Correct. sabihin, Oo. sinong presidente, yan yung programa. Kung yan ang Mm. programa, patuloy lang. Meron na yung standard na processes, di ba? At may documentations na nire-require. Mm. Ang Mm. problema, Mm. kapag idinaan yan at niliko sa budget ng isang politiko, halimbawa, hihingi ng Office of the Vice President o hihingi ng Presidente o hihingi ng isang senator. So, nawawala dun sa track ng tinatawag nating ahensya kung saan doon naka-built-in yung control, di ba? And Mm. therefore, Correct. nagiging discretion at yung pang malupit, itinatatak yung mga pagmumukha nila. Kaya nga, walang katapusan itong ating mga pinagsisikapan na i-correct. Wala po Mm. tayong utang na loob. Wala Oo. tayong utang, Oo. rather. At hindi nila programa yan. Yan ay pera ng bayan, ipinapangalan lamang sa kanila. Siguro dahil gusto nilang bigyan ng particular na mukha ang kanilang mga ginagawa at ibinabandera nila kung ano yung kanilang particular na programa. But at the end of the day, leave it to the agency kasi nandun yung controls, nandun yung Mm. proseso. At kahit mawala itong mga politikong ito, naandun pa rin yung tinatawag nating structure at Mm. controls na supposed to be makakapag-control doon sa to protect
the public funds. Di ba, Oo, Prof? at saka yung pagpapalakas ng institutions para better Tama. targeting, Oo. ayusin yung process ng birokrasya, hindi yung ang dami mo munang hihingan at lalapitan at magmamakaawa bago mo makuha yung serbisyo ng gobyerno, 'di ba? Yun yung nagiging practice ngayon eh. But Oo, Prof, Ma'am yun ang Heidi, iniiwasan natin, yung magkaroon ng palakasan, 'di ba? correct. Supposedly kasi Oo kung eh. lalapit ka sa DSWD at ito ay programa para sa mga senior citizen, as long as may dokumento ka at yung requirements nun ay may i-submit mo, eh dapat parang hindi kailangang alamin kung sino ito, sino bang ibinoto, 'di ba? At Mm. then hindi Mm. dapat magpalit sa boto 'yan. Oo, oo. Ito may papakita ko sa yung slide. Balik tayo dito sa Congress. Ayan. Teka, tanggalin natin tong mga banner. Pinlot ko kasi dahil naiintriga ako dito sa budget ng House of Representatives. No? So 2021, yung green, ito yung National Expenditure Program. Yung sinasubmit bago siya maging GAA. Yung purple, yan na yung lumalabas sa House of Representatives. Ito na yung Pero actual. yan na yung actual na budget nila. Yung green, ito yung proposal. 2021, kaunti lamang yung in-increase, ano? From billions po itong pinag-uusapan natin, ha? 2021, ang budget ay around 15 billion, tumaas ng 18 billion. Parang ganun. Teka, sisilipin ko sa Excel ko para sigurado. 2022, itong House of Representatives umakyat from 15 billion naging 21 billion. So nagdagdag ng 5 billion pesos. 2023, ito na po yung panahon ni Speaker Romualdez. No, panahon na to ng Uniteam. Ang budget ng House of Representatives from 15.9 billion tumaas ng 28 billion pesos. Ito po yung sinasabi ko na nadagdagan ng 12 billion pesos yung budget nila after mag-bicameral conference committee. 2024, ganun din po. From 16 billion pesos na proposal, pagdaan sa bicameral, naging 28 billion na. So lumalaki siya by 12 billion pesos. Tapos, syempre, hindi ako nakatiis. Hinimay-himay ko pa siya. Ito naman yung sa Senate. Yung sa Senate, hindi masyadong garapal yung pagtaas ng budget ng Senado. No? Tumataas din pagkatapos ng bicameral conference committee meeting, pero hindi ganon kalala. Naintriga ako, ay nawala. Hindi pala to yung, bakit hanggang slide 2 lang yung naka-paste. Tiningnan ko kung ano yung mga items na yan, kung bakit Expenditure. bakit biglang lumalaki. Ano yung nagpapalaki. At ang nakita ko ay sa admin support. General administration support. Lalo na sa House of Representatives. Lumalaki yung maintenance and other operating expense o yung tinatawag na MOOE ng House of Representatives. So sa mga ganyan po ba sa budget ng Kongreso, sino po ang accountable in Congress para mag-report kung bakit nagiging ganyan yung budget at paano ginagasta tong mga perang to? Okay, you and I know, pag sinabing budget ang pag-uusapan, hindi yung kaibigan natin. Wala pa ako masyadong kaibigan dyan sa Department of Budget. Tama ba? Kasi di ba yun ang hinahanap ng budget? Tama ba ako, Prof? Hindi ako yung COA. Meron din ang COA. Pero sabi ko, pagdating sa budget review, di ba yun ang gawain ng budget? Pag-aaralan mo yung release, yung total na NEP, etc. Ikaw ang nangungulekta niyan ng data na yan, di ba? Titingnan mo yung actual pag sasalikupin mo, pag i-compare mo sila. Tapos nakita mo, teka, lumalaki yung MOOE . Di ba in the first place, ang tawag natin, ano ba yung budget objective mo? Ano ba yung iyong budgetary controls, di ba? Pangitang mukhang hindi gumagana, di ba? Now, on the part of audit, pwedeng gamitin yan. Pwede siyang tingnan. Halimbawa, ang gusto mong tingnan ay pagdating dun sa utilization of funds, paano ginamit. So, pwede mong sabihin na the budget of so-and-so was under the NEP was exceeded on this by as much. And such amount went to, ayun na, pwede mo nang i-question. So, pwede mo nang tingnan yung tinatawag nating, ito bang increase na ito na ginamit sa MOOE, in particular, pwede mong isa-isahin yan. Saan ba yan ginamit? Kasi pag sinabing MOOE, pasok dyan yung travel. Pasok din dyan yung mga pagkain habang naghihiring. Ang bibiruin nga sana kita baka sa dami ng mga kinulong.
Oo, ayan, eto na. So, Oo, itong nasa yun ang biro. taas, itong Ah, nasa baba yung proposal. oo. For general administration and support for 2024, 6.5 billion pesos lang siya. Oo. Pagkatapos, nag-bicameral conference, itong general administration and support, kasi everything else, standard yun yung PS, yung legislative program, itong general administration and support, naging 18 billion pesos na. At Mm. ang lumobo dyan, kung titingnan natin, actually binaba pa nila yung budget for personal services eh. Itong MOOE na halos 12 billion pesos. Yan po yung Mm. lumobo. Tapos nagdagdag ng capital outlay na 4 billion pesos. No, kasi yung Oh, sa well, proposal nila, wala namang capital outlay eh. Tapos well, yung definitely this deserves. MOOE is 4 billion, naging almost 12 billion pesos. Mm. So So dyan sabi ko nga, papasok yung tanong ko, Mama Heidi. Kasi meron ding joint resolution, itong House of Representatives, saying na yung kanilang MOOE ay certification audit lang din. So parang confidential fund. Dahil kailangan daw i-maintain ng House of Representatives yung kanilang independence. Pati Senado ha. So yung MOOE allocation na yan ay certification audit lang ang nangyayari. Paano nga okay, ba yung certification audit? Kasi halimbawa may MOOE, tapos katulad ng sinabi mo, very specific din naman sa audit kung ano dapat ang pumapasok sa MOOE. So, kung may certification audit ito, nasisilip ba ng COA kung tama yung pagkakagastos nitong palaking MOOE ng House of Representatives? okay. Una, hindi siya pwedeng gamitin as justification, as if. Kasi parang sinasabi mo kanina, based on trend, ngayon lang nangyari yan, di ba, na dumoble. Hindi naman siya nakita during this administration and di rin naman The during past 2 years, Oo. lumolobo. Mm-mm. So, yung certification audit na yan, hindi naman talaga certification audit ang tawag dyan. Ang nangyari lang kasi dyan, humingi sila ng fixed amount, in which case, yung amount na yon, in excess of that, hindi na pwede. Anong ibig sabihin? Hindi ko alam kung magkano yung amount na limit eh. May limit yan. Up to the certain amount, hindi na kailangan bigyan ng resibo. Ang kanilang explanation ganito. Lalagyan natin ng konting explanation. Kung ikaw ay tumatakbo sa isang distrito, kadalasan, syempre, hinihingan ka ng panggastos. Totoo naman yon. Sabi ko nga, kahit sa pabinyag, namatayan, lalo na pag namatayan, lalo-lalong mahirap sa mga conflict na areas, di ba? Dahil talagang marami yung hinihingi na kung minsan hindi kayang bigyan ng resibo. So, napagkasunduan nun, nagawa sila ng resolution na kumbaga parang hindi ko alam kung magkano amount eh. Hanggang dito sa amount na ito, cover siya nitong ano na to. At hindi kailangan bigyan ng resibo, no? Pero nakalagay din doon sa huli na at any one point pwede siyang i-demand for purposes of audit. Now, hindi ako maniwala na ito ang magiging ano niyan kasi may limit yan eh. At maliit lang yung budget na sakop ng sinasabing wala na munang resibo for purposes of meeting the concept of flexibility and accountability given the nature of their work, di ba? Although marami nag-agree. Sabi nila, bakit sa local government? Parehas din naman ng mayor, kami pa yung nakaharap sa ano. So, ito yung context kung bakit yan piniyagan. Ngayon, ang tanong ko dito, may limit yan eh. At kung sasabihin natin halos na doble, then tingin ko, dapat siguro i-call na ng COA yan at sabihin na, okay, let us review all those na walang resibo and find out kung dapat bang ipagpatuloy ito o dapat i-stop ito, no? Pero sabi ko nga, dalawa ang titingin dyan. From the point of view of the budget, kailangan din tingnan ng DBM. Pero hindi ko ina-excuse ang Commission on Audit. Kailangan din tingnan ng auditor, no? Oo. Now, Ito kasi din, Heidi. Ganito. Oo. Kasi dito natin makikita na dun sa mga instances na ganito, kailangan hindi lang opisinang isa ang hinihingan natin ng pananagutan. Kailangan lahat-lahat. Diba? Sa panahon na naghihirap ang bayan, tayaan tayong lahat. Yun nga eh. Kaya ako nabubuisit kasi sasabihin nila naghihirap tayo, kailangan magtipid, no new taxes para daw sa taong bayan, para hindi na mangungutang, tapos kukuhanan yung PhilHealth Fund. Tapos nakita ko nga yung joint resolution ng House and Senate na kapag MOOE, certificate liquidation na lang, or certification audit. Kita mo kung Tapos magkano limit. ito,
Eto, Nakita mo to. ba? May nahanap akong data sa COA pero wala ngang update kasi 2022 pa lang. 2020 yung huli. So nakalagay dito yung mga congressman. Ito yung allocation, itemized list of amounts paid Hindi ko masyadong to makita and sa screen, eh. expenses. O nga sorry maliit. Ayan. Oo. Ayan, itemized list of amounts paid to and expenses incurred by each member of the House. So nakalista yung mga pangalan ng congressman. No, ayan yung basic salary nila. So ang basic salary po ng congressman noong 2020 ay 3.5 million pesos. Tapos meron silang budget for contractual consultants na 720,000. Iba-iba po yan eh. Kasi may mga ibang congressman ang allocation for consultants 2.4 million. Yan no. Di ko alam kung paano nagkakaroon ng Hindi kasama nung differentiation. certification, MMOOly lang yon, hindi kasama ang PS. Oo, so MOOE. dito sa dulo, may MOOE sila, other MOOE. Ayan. So per congressman may 6.8 million pesos at may karagdagang 240,000 pesos per committee na chine-chair nila o miyembro sila. So, ito yung gusto ko na nga ding malaman. Ito bang MOOE na sinasabi dito? Ito ba yung hindi nila nililiquidate doon sa I mean yung audit certification lang na ang gagamitin nila. Tapos Based on ang this, go ahead. kung nakalagay doon na under cover siya nung Pero as I've said, there is supposed to be a limit. Meron itong ceiling. Hindi ito pwedeng up to sawa or something. May ceiling ito. Kasi nga, this is in line with na mabalansi mo yung flexibility ng and accountability. Pero there should be a limit. Ang tanong ko, parang hindi na nila ina-observe yung limit or I may be wrong. Baka mamaya na revise na nila ito at talagang na-increase na rin nila yung ceiling or maybe they have adopted some sort of baka percentage basis na ito. Kasi hindi ito ganun kalaki nung araw eh. Hindi siya ganun kalaki. Oo. Kasi ito 2020 pa, tapos wala na ako nakitang update from the COA website ng itemized allocation per congressman after 2020. Hanggang 2020 data lang. Tapos yun nga yung joint resolution na kapag MOOE ay certification audit lamang. So I'm hoping nga na kapag ino-audit ito ng COA, tinitingnan din yung items na liquidate under this MOOE at hindi yung Under mga this resibo certification? lang. Oo. Under this certification? Hindi. Kasi nga yun ang usapan di ba? Up to such amount. Pero, meron namang kulatilya. They can demand kung halimbawang yung auditor based on materiality. Uy, teka, ang laki ng nito Kunyari, na-exceed nila yon, pwedeng tingnan for purposes of Yun ang sinasabi ko. Pero yung regular course of audit, hindi tinitingnan. Kasi yun ang parang agreement di ba? So una, siguro, ang hingin natin, ilabas yung agreement na yun, di ba? Para malaman natin anong amount at ano-ano ang kasama dyan, di ba? Kasi ang alam ko nun, maliit lang ito, hindi ito ganun kalaki. At saka nga, ito ay naka-budget dun sa tinatawag nating yung committee budget. Kasi nga naman very fluid. Halimbawa, Committee on National Security. Di ba? Kunyari, sa hearing nung national security, di ba? Alam natin kailangan, lalo na nung previous administration, may mga senador who took the risk na bigyan nila ng tulong or provide nila ng security, yung mga sensitive information, hindi lang yon, yung mga tao na yung mga witnesses na ginagamit nila, di ba? So, definitely, dito yan kukunin. Wala yan doon sa certification. Wala yan doon sa... Kong Heidi, former Com Heidi. Sige, so, sino ang sumisilip? Dapat Doon mga resident. audit report. Hindi ko nakikita eh. Nag-download din ako kanina ng audit report ng COA. Very standard PS, pero yung mga individual expenditure per congressman, wala po ako nakita. So, paano kaya ito? Sino ang pwedeng manghimay at magmandato sa Kongreso na ipaliwanag kung paano nila ginagastos tong mga kaperahan na to? Ay, syempre, imposible namang hingin niya imposible sila magpatawag ng budget hearing. Diba? Yan ang topic, diba? But the commission can do that, diba? Sabi ko nga, una, kung nag-iingay sila sa confidential funds, sabi ko, bakit confidential funds lang ni BP yung tinitingnan? Tingnan lahat ng confidential funds, diba? Yun ang puntos ko. At mag-set ng
rebisahin yung bagong guidelines on the audit of Confi funds. And even the Congress, they can initiate rather a law or ano na para makorek itong situation na to. Kasi otherwise, Baka talagang hindi nila i-initiate yun kasi sila yung Oo, nakikinabang eh. exactly. Eh ngayon, na tinatanong mo yan, sino ba mag-i-initiate yan? Of course, So, anong hindi gagawin natin? ng COA. Pwede nating, pwede, nagagawin ng Congress rather. But the Commission can take a look at it. Ngayon, ito yung pinakang problema. And it doesn't mean na dinedefend ko yung COA or what. Binabalansin lang natin. Ang pinakamahirap kasi sa COA, napakaraming agencies na kailangang i-audit, di ba? Kung ilan ang local government, kung ilan ang barangay, kung ilan yung up to the barangays kailangan mong tingnan. Although yung barangay tinatawag nating cyclical. And then yung national agencies. At talagang nung papanahon pa namin, 2015, umaaray na kami sa dami ng ahensya at sa kind of audit na dapat na gawin ng COA. However, at that time, meron kasama sa strategizing yan, di ba? Nagkagawa ka ng audit trust at nanggagawa ka ng parang masusing pag-aaral. Paano mo mahahagip yung mahahalagang bagay na kailangang makita, no? In other words, under the so-called the audit risk-based audit approach, kailangan nasasala mo kung saan yung pinakamataas ang risk. Now, with this discussion, tingin ko, considering the fact na halos na doble na nila yung sobra sa budget na na-allocate sa kanila, kailangan sigurong himayin. Then, baka gusto ng presidente o baka gusto ng taong bayan na mag-request sa Commission on Audit to take a look into this, di ba? Pero so mukhang kailangan dito initiative ng citizen, no, na mag-demand sa Commission on Audit na ilabas din tong mga dokumentong ito. Eh wala pa naman tayong ilabas, FOI. Wala sa kanila yan eh. Kasi considering na di ba? Wala pa sa kanila. Kasi nga, hindi yan sinasubmit, di ba nga? Kasi under the resolution, ano. So, i-require muna. I-demand muna yung mga individual congressman to submit that. But the then, liquidation. The politics of things and the reality of politics are definitely duguan yan pagdating sa budget hearing. Oo. May tanong si Jigs dito, sabi niya, baka bigyan ng piso na budget ang COA. Yung COA po ba, Heidi, automatic appro or naka-fix yung budget nila? Hindi naman naka-fix. Ito nga yung problema. Kasi supposedly, para maging independent ang at para maging tunay yung tinatawag nating fiscal, ang tawag nila autonomy. Dito? Fiscal autonomy. Ang hinihingi na sana namin, ang budget namin ay based on the cost of audit. Di ba, Prof? Yes. Parang i-compute namin. Magkano ba yung cost of audit namin sa isang national agency? And then, i-bill natin yung national government or yung corporation or yung local government. And dito mabibase ang aming budget, di ba? Yes. Submit ng ganong pag-aaral, submit ng ganong style ng request, hindi naman napapakinggan. At kadalasan nga, sa budget hearing, nangyayari rin talaga yung kung kailan budget hearing, saka katatanungin, uy, meron nga pala akong audit observation, okay? Okay, sasabihin, si auditor nga pala, medyo mahigpit, pwede mo bang ilipat? O ganyan. Kaya nung panahon namin, lagi kaming iwas pusoy. Lagi kong sinasabi, walang mag-i-issue ng AOM during the budget hearing. Hintayin mo nang makatapos at saka maglabas ng But then of course, in fairness, marami naman na masunurin at marami naman kumikilala sa independence ng COA. But like what I have said, while supposedly we are a constitutional commission at dapat guaranteed yung tinatawag nating fiscal autonomy, sa ating sistema at saka sa totoong takbo ng ating budget system, talagang pumipila rin ng COA para sa so-called budget. Correct. No? At ito so very frustrating yan kasi it can be subjected to political influence. Diba? Always. Lalo na ng House of Representatives at Senado na ngayon, palaki ng palaki yung budget, palaki ng palaki itong MOOE na sabi nila certification audit lang nila. So medyo challenging ang sagutin yung sino ang magbabantay sa budget ng Kongreso. Itong si Boogie may tanong, paano yung flood control budget? Yan yung, Ma'am Heidi, ito yung dinidiscuss natin, diba, na pinapasok sa mga agencies. Flood control project, pwede yung ibigay sa iba't ibang ahensya, di ba? Pwedeng DPWH, pwedeng depende sa sinong nagdala ng Now, ang tanong ko lang, usually ang flood control projects, yan? Continuing ito, di ba, Prof?
ano 'to, eh, Mm, mm. multi-year, Yes, multi-year, implementation. oo, 'di ba, implementation. Now, bakit mo siya napa-focus? Kasi ang lalaki at walang nakikitang, accomplishment or nakikitang laging bumabaha, 'di ba? Eh, 'yun ang Mm. katotohanan ng ano natin na sa tingin ko, kung talagang magiging mulat ang mamamayan, eh, hindi lang Confi funds, talagang bantayan natin yung bawat malalaking programa ng pamahalaan. Meron akong idudugtong related dito. Katulad dito ng sinasabi nating dredging, 'di ba? Ang Hmm, biro ko nung mga dalaga pa kami at masipag-sipag pa ako mag-audit, ang hinahanap lang namin sa GIA lahat ng mga dredging project. Tapos ang mga dredging mabibigyan mo 'yan, mabibigyan mo ng conclusion. Kung saan marami ang dredging, 'yan yung malalakas na lawmakers or congressista, no? Diyan yung usually talagang, sabihin natin ang lakas ng ano nila. Now, ang mga dredging madaling pagkakitaan kasi most of the dredging project is sinasabayan sa tag-ulan. And we hmm. know na kapag umulan, wala ka ng evidence na nag-dredge ka, 'di ba? So in other words, pwede mo nang ibulsa. Dahil So ang gumuho na uli yung mga buhangin. mga ilang bagay na lang hahanapin ng auditor. Kunyari, hahanapin namin saan itinapon yung na-dredge na lupa, 'di ba? Hahanapin natin 'yan. Second, hahanapin namin yung mga tao sa paligid, tatanungin kung nagka-dredging pa. Pero talaga suntok sa buwan bago ka manalo, 'di ba? Kaya pag tiningnan natin, tingnan natin yung budget, hanapin natin lahat ng dredging, hanapin natin kung aling distrito yung may pinakamaraming dredging, kaninong congressman nakapangalan, at yung 'Wag nang timing ng dredging. iboto. 'Pag yan ay mga June hanggang August na talagang maulan, Hmm. kailangang medyo tama yung hula ko na isinasabay lang nila sa pag-ulan para hindi mahirap manggawa ng, I mean, hindi mahirap magkaroon ng, pagpapaliwanag. Kasi simple lang sasabihin nila, "Naku po, nag-dredge po kami dito, kade-dredge lang namin pero biglang wala na po." But in fairness, Mm. gusto ko namang bigyan ng saludo yung mayor ko, 'no? Si Kasi binabantayan ko yung mga yun na yun, eh. Yung sa Nangka, nakita ko rin naman nung bumaha, hindi siya masyadong nag-overflow kasi maganda yung resulta ng dredging. What I'm trying Mm. to say is hindi tayo namumulitika, wala tayong kinakampihan or what. Binabanggit lang natin on the basis of sino yung binabantayan natin, ano yung ating napupuna. Ang ibig po Mm. sabihin, ang budget po natin pera ng bayan. Hanapin po natin yung malalaking pundo at meron ho tayong mararating na conclusion. At naandun po yon sa ating pagbabantay. Bagamat may mga iba't ibang ahensya na nakatutok pag pinag-usapan ng bantayan, alam ho natin na hindi sa lahat ng oras sapat ang kanilang kakayanan, pero yung pinagsama-samang lakas ng mamamayan, mahalaga po yan. So Mm. nagbigay na ho ako Mm. ng tip, nagbigay din ng tip si Prof. Shelo, yung flood control project, hanapin natin nasaan yan, ano? Malulupit usually. Sa akin nga, pag ni-name mo yung mga areas kung naandyan sila, meron na akong idea kung bakit. Parang ganyan, di ba? Same with dredging. Hanapin natin yung lahat ng dredging. Kani-kaninong distrito ito, sinong lawmaker ang meron ito. Tingnan natin yung timing and we will be able to arrive at a conclusion. Paano din, Heidi, yung ano, so kinukontrata na ng LGU for dredging, pero yung nagde-dredge mo, sila din yung quarry. Ibang klase naman yun. Oh, that's a separate thing. Oh, that's a separate thing. So Oo. parang naningil ka na sa gobyerno para i-dredge, tapos yung dinredge mo, binenta mo para quarry. So doble yung Parang kita mo. parang yung nangyari dun sa tax, yung tax certificate, 'di ba? 'Di ba para ka alam mo 'yan, taga Department of Finance ka, 'di ba? Para maka-claim ka ng ano, meron kang tax certificate as an exemption, 'di ba? Ta's ang Mm. ginawa nila, gumawa ng fake, ibinenta pa. So nawala na yung gobyerno, kumita pa yung Yeah, nanggawa ng yeah. kalokohan, 'di ba? So, Oo, yun po yung oo. malupit ano, hindi ho kagandahan yung ating ano, kanina ang ganda-ganda nung kinakanta niyo, tsaka very positive yung energy niyo Very ngayon. positive. Napapakanta pa naman ako dun, ngayon parang, ah, Negative uli hindi. yung energy, ano? Hindi, mamaya yung kanta mo, maganda yun eh. Hala, ito may question si... Abangan niyo yung kantang ginawa ni, ni Ma'am Okay, Heidi. Maganda may yan. tanong si ano, Batang Si Helmet, hello Batang, BH, oo. Sino daw hello, hello. nag-audit sa COA? Okay. In fairness, ganito yon. Ang COA hindi exempted sa maraming bagay. When it comes to personnel matters, nag-ano kami, subject kami sa powers and ano ng civil service, 'di ba? Just like any agency. Mm-mm.
when it comes to budgetary matters, of course, subject kami ng Department of Budget and Management and the Congress, di ba? Now, sino nag-audit? May resident auditor din kami. And ito naman ang lagi kong pinagmamalaki. Yung panahon namin, kahit opisyal ng komisyon, nai-issuehan ng notice of disallowance. So, ibig po sabihin, mukhang maayos naman yung ating auditor. Ibig sabihin, may resident auditor tayo sa COA, na empleyado ng COA, maaaring sabihin, parang hindi tama. Tama po yon. Pero yan po ang sistema ng ating batas. Sa ibang bansa, meron po silang tinatawag na audit committee. Ano, Prof? Narinig po yun. Pero sa ibang bansa, yung audit committee, ano sila, either yung professional nilang ginawang member ng audit committee ay hindi nagpapabayad, pero an expert on the matter, or binabayaran ng malaki. Kasi very well ano yung kanyang expertise. At saka siyempre, may konting risk yan, di ba? Sa atin, sinong pauupuin natin sa audit committee? Ikaw daw. Pwede. Kung sila sino ba mag-a-appoint? Diba? Hindi ka pala i-appoint ng powers that be. Definitely kasi... not. Diba? Parang siguro, mas malinaw pa yung sumayaw tayo ng maybe this time. Kasi sa ma-appoint tayo. Oo nga. And then may tanong si Jigs. Paano daw yung 51 billion PDAF ni Polong? Meron na bang audit yon? Pwede ho kayo mag-request. Yun ang ko. Siyempre, kung nag-request kayo ng halimbawa, may basis dapat. Ilagay nyo kung bakit dapat. Kailangan merong... So kung hindi mahihimay yan ng COA, talagang mahahanap na ito lang insert ni Kong Pulong ang titingnan kong nagastos. Kailangan wag nating bugbugin sa trabaho. Ang sinasabi natin by prioritization and risk-based nga. Okay. So, kung halimbawa nakita natin, maganda yung sinabi mo at gusto kong tutukan yan I think I will have to pick it up in one of my sessions sa eskwela, Kung nakita natin yung ating kaya bumabagsak tayo sa budget credibility, di ba? Ito yung budget natin, pero yung actual, ganito naman halos doble na. Ang lala, di ba? Ang talagang tingnan, di ba? Okay. Now, as to, halimbawa, saan ginamit at anong quality, the quality of spending or the quality of utilization. Siyempre, commission and audit yan, Pero sabi ko nga, sa dami ng nakaprograma, kailangan may request ang mamamayan. Halimbawa, magsulat kayo, gusto ho namin mag-request ng audit, etc. At pwede rin namang tinatawag natin, meron silang citizens desk, ang commission and audit may citizens desk sa kanilang website. So pwede silang tumawag or mag-ibigay ng information. Hindi kailangan na ilagay ang pangalan, Pwedeng magbigay ng information at humingi ng Now, may office na mag-handle niyan, yung Fraud Audit and Investigation Office. Kung mapapatunayan yung information na isinabmit ng mamamayan ay kumpleto or sasabihin natin actionable na siya. And based on initial analysis, nakita mo na parang may mga red flags na dapat tingnan. And most of the time, hindi yan ina-assign dun sa mismong auditor kung saan sila naka-assign. Kung hindi, dinadala sa central office para mas independent ang tinatawag nating audit team. Pero gaya po ng sinabi ko, kailangan po namin, bagamat masasabi nating meron ng expertise, meron na tayong process, may system, kailangan po namin yung tinatawag nating information. Kasi yung information po ng citizen, kung minsan, hindi madaling makita ng auditor yan. Sa dami baga naman ng transaction, sa dami din ng agency na hawak mo, so yun din, kailangan talaga yung pagtutulungan ng mamamayan at ng ahensya ng PAC. Ayan, so nadinig niyo po kay Ma'am Heidi. Ang importante dito ay ang active role ng citizenry. So, sino magbabantay sa budget ng Congress? May nagtanong sino magbabantay sa budget ng COA? Tayo pong mga mamamayan ang sagot dyan at mag-insist na magkaroon ng access to information dahil dapat nag-exist tong mga information na to sa COA, sa ating local governments. Ang DBM, dapat pinipressure natin na mas maging mahigpit sa budgeting process, hindi yung oo lang ng oo sa lahat ng insertion na ginagawa ng Congress at ng Kongreso natin. Kasi kaya palaki ng palaki yung budget Nasabihin nila, Congress gumawa dyan. Responsibility po yan ng Department of Budget and Management. Na disiplinahin. Fiscal discipline yan. DBM at saka si Secretary Recto. Sorry, favorite ko lately si Secretary Recto Kasi kuha ng PhilHealth budget. Ayan, Ma'am Heidi. Natanggal ko na tong banner natin. I-introduce mo na tong magsa-saxi time na po tayo. Hindi ko pala napapatugtog yung aking saxi time transition pero diretso na tayo dito. Ito may guest artist po tayo today. Oops.
Wala, wala. Wait. Tita Heidi, introduce mo muna yung iyong kanta Okay. Propsyelo for kasi tonight. kaninang umaga, merong ako napakinggan na kanta na maganda. So, shinare ko. Oo. Nag-react, sabi nila, naku, yung kabila ang gumawa niyan. It is something to promote the other, ano, ganun. Sa akin, okay lang. I didn't delete it. Kasi ang point ko, for the sake of art. Tama ba yun? For the sake of art. Oo. Pasalamatan natin, di ba? Pero ang point ko naman din, since sa wall ko siya nag-appear, kailangan I'll be responsible to counteract that, di ba? Para ma-counter yung Yan. impression. So, itong kantang ito, ginawa ko from 1:00 hanggang 2:00. Ng madaling araw o kaninang tanghali? Kaninang tanghali. Para hindi, Kanina lang ba tong tanghali? oo, para hindi naman ako masisi ng mga nagsulat sa wall ko na marami silang ano dun na parang, I will not promote that. Parang gusto ko sabihin, hindi ko pinopromote. Ako natutuwa lang for the sake of art. Kasi doon ako believe sa Pinoy. Sa atin, everything is relational. Everything is cultural. May pinaggagalingan, di ba? And I'm hoping na sana kung gusto nating mag-succeed sa paglaban sa katiwalian, tingnan din natin kung ano yung kaya nating gawin. Maybe we can use art. Maybe we can use singing or poetry. So, pinili ko bumuo ng isang kanta in response sa kanta nila. So, nag-commission pa talaga kami ng artist para kantahin yung kanta ni Ma'am Heidi kasi maganda siya eh. So, ay panoorin natin tong si... Sa inyong lahat, ito po ay si Lolo Muning na nandito po sa aking bahay at aawit po ako sa inyo ng isang magandang awitin. Ito po ay ang Siminit. Si Siminit, nagtipid siya ng budget. Agad si Siminit, nagpakita siya ng galit. Sa simula, ayaw niyang sumagot. Subalit ng tinanong, matapang siyang naghamon. Si Siminit, halatang nainis. Di niya tuloy napigilan, lumabas ang natural. Walang batas, yan ang kanyang bulalas. Nagtaray kay chairman kung ano ang binuksan, wala naman sa usapan. Ay Siminit, Ma'am Siminit, wag mo sanang magalit. Kaya ikaw, natawag na pusit. Budget mong hinihingi, kami ang magsasabi. Kung wala kang kinupit, tamang kwenta ay isulit. Siminit, wag na po sanang magalit. Yay! Pero, syempre yun po si Papa Bear. He's actually a professional singer, opera singer, tenor. Minsan, i-guess natin siya dito to explain his work, no? Pero, kinulit-kulit ko siya today to sing the song that Ma'am Heidi arranged. Pero, gumawa din ako ng karaoke version. Diba, Ma'am Heidi? Pwede mo nang sabayan. Nagtipid siya ng budget. Agad si Siminit, nagpakita siya ng galit. Sa simula, ayaw niyang sumagot. Subalit ng tinanong, matapang siyang naghamon. Si Siminit, halatang nainis. Di niya tuloy napigilan, lumabas ang natural. Walang batas, yan ang kanyang bulalas.
taray kay chairman kung ano ang binuksan, wala naman sa usapan. Ay si Sabay-sabay na daw po yung pagkanta. Wag sanang Wag sanang magalit. O pati ikaw, Porcelo. Kaya ikaw natawag na musik. Budget mong hinihingi, kami ang magsasabi. Kung wala kang inupit, tamang kwenta ay sulit. Siminit. Huwag na po sanang magalit. Ayan, no, 'di ba? Dito lang po 'yan sa Chikahan with Prof. Shelo Magno kasama si former COA Commissioner Heidi Mendoza. So, asahan po natin kapag si Ma'am Heidi ang guest natin, ay may original song tayong madidinig, 'di ba? So, Pero mamaya po. Ay, yes, go. Go ahead. Siyempre binabati ko yung mga dating kasamahan sa komisyon. Salamat sa masusing pag-audit at salamat sa pagtayo. Now, gusto ko lang pong imbitahin ng publiko na suportahan po. Pati ka na, Prof. Shelo, attend ka naman. Meron pong golf for a cause tournament, ang Friends of PGH. Ito po yung mapupunta sa Bahay Antayan. Alam nyo, mahalaga na yung mga bantay ng may sakit, lalo na yung taga-probinsya, wala po silang matulugan. So ito po ang aming proyekto. Kung kayo po ay gusto makatulong, i-message nyo lang po ako. October 23 po at Prof. Shelo, kasama ko. Sana pagbigyan mo kami. Di ba dapat sasama ko sa intermission for Promise may fundraising? sayaw yan. Hindi lang kanta, sasayawan ka lang. Maraming salamat po. Wag ka mag-overpromise. Baka mag-expect sila ng dance number. May dance number talaga. Maraming prizes. May dance Ayan number. So, mag-participate po tayo dito sa fundraising para sa PGH October 23. Organized by, Ma'am Heidi, sino po ang nag-organize ito? Ito po yung mga mga kababaihan na bumubuo ng tinatawag na Friends of PGH. May 40 years na po itong samahan na ito. Kung kaya marami na po silang tulong na ipadala po sa PGH. Kasama na po doon yung pag-donate ng mga gamot, pag-donate ng equipment. Kung minsan, dadamay na rin sa pagbigay ng cash sa mga pasyente. Pero wala na po kami binibigay na cash at wala ho talaga kaming gaanong pera. Talaga hong pagsisikap lang na maitawid natin yung mga mas mahalagang pangangailangan ng nakararaming mahihirap, subalit may sakit na ating kababayan. Salamat, Prof. Okay, thank you din, Com Heidi. Actually, dito na po nagwawakas yung programa natin ngayon dahil may isa pa kaming meeting ni Com Heidi na pupuntahan. Kaya maraming salamat, Com Heidi, for joining us tonight. Later, abangan nyo po yung -1 at saka yung karaoke video nasa page na po yan ni Ma'am Heidi for sharing. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa ating po. guest performer, hindi natin napasalamat. Si Papa Bear, si Raymond Roldan. Susunod po i-guest natin siya, papakantahin pa natin siya ng mas maraming kanta. I love you, Papa Bear. Napilitan yan kasi kasama ko siya sa concert chorus, soloist tenor namin yan So kinulit ko siya. Sabi ko, Papa Bear, kantahin mo naman. So he made the recording. So yun po. Salamat, Papa Bear. Salamat po. Okay. Salamat, Ma'am Heidi, sa uulitin po. At magandang gabi po sa inyong lahat. Papaalam na po kami para makapunta kami sa susunod na meeting namin. Good night po. Thank you.